안녕하세요, 여러분. This is Anthony Gersaniba, vlogger sa South Korea. So, in this lesson guys, ang isi-share ko naman sa inyo ay yung how I memorize the vocabs. So, alam na natin kung paano magsulat ng mga alphabets. So, in this lesson guys, magme-memorize na tayo ng mga basic vocabularies. Okay? So, ito, may yung step 1 natin, yung pagkakabisado. 10 vocabs per day. Okay? So 5 times, so 5 or 4 na beses nating isusulat and then reading loud. Okay? So example, ito yung example. So English to Korean. Okay? So ayan, 1 to 10. Sasagutan natin to ng Korean. Okay? Korean word. And then, Korean to English. Ito naman, ito yung ibig sabihin niya sa Korean. English naman to. Okay? So, let's say for example, itong bag. Sagutan niyo siya. Sagutan niyo siya kabang. Gong check. Tapos check. Paper, jongi. Scissor, kawi. Pants, pachi. Tissues, sinbal. Kung beat. Dress, ut. Eyeglass, angyong. Okay, so ganyan guys. Ganyan yung gagawin nyo. Binigyan ko kayo ng example para makabisado natin siya. Ang gagawin nyo, halimbawa hindi nyo pa siya kabisado yung mga word. Let's say, nasa biyahe kayo, magme-memorize kayo. Pwede pong sa cellphone or sa ganito, sa papel. Ako mas gamay ko sa papel sa pagsusulat. Mas madali ko matatandaan ng word kapag sinusulat ko talaga. Pero kapag sa cellphone lang, halimbawa, pwede rin sa cellphone, sa note, doon nyo ita-type. Mas maganda rin po. Okay? Kung wala kayo talagang time na pagsusulatan. Pero kung may pagkakataon kayo makapagsulat, mas maganda isulat po natin. Okay? So yan, step 2, ito yung mga suggestion ko to memorize before you go to work. So ako po kasi bago ako pumasok sa trabaho, nag-aaral ako ng Korean language ng 30 minutes. Naglalaan po ako ng 30 minutes before go to work. Okay? So let's say for example, kung 7 AM ka alis sa bahay nyo, so gawin mo 5:30 ka gumising, tapos yung 30 minutes ilaan natin sa pag-aaral for memorization, memorizing. Okay? And then yung next naman yung lunch break. Kapag lunch break natin, pwede tayong isingit natin tong 10 vocabs na pagsasagot. Okay? And then yung pangatlo, pagdating naman sa bahay, halimbawa pagdating ka ng alas 7, pahinga ka ng 30 minutes. So 30 minutes maglaan ka ulit, or 20 to 30 minutes. Kung mas mabilis ka mong magkabisado, baka nga 5 minutes mo lang tong 10 vocabs diba? So ganun guys, ganun yung gagawin nyo. And then bago matulog, writing and reading ulit. So everyday guys, ganito yung ginagawa ko. Okay? So step 3, pagdating ng linggo, pagsamasamahin mo lahat ng na-memorize mo at sagutan mo ito in Korean and pabaliktad into English naman. Okay? So yun guys yung ito yung note ko. This is strategy is based on my experience. That's why I know you can learn Korean language by doing this. Kaya guys, itong step 3, step 5 na to, ito yung ginawa ko para mayroon kayong pattern na paano mag-memorize.
ganyan po kahirap talaga mag-memorize. Pero alam ko sa sarili nyo na kaya kayo nag-aaral ng Korean language kasi may pangarap po tayo. Okay? So ayan, meron na kayong guide or pattern kung paano mag-memorize. At gawin nyo lang po yan. I assure you na makakapagkabisado rin po kayo ng mga vocabularies. So hanggang dyan lang. Thank you and God bless.